morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Pasensya na po kasi medyo natagalan tayong gumawa ng video mga kaibigan kasi talagang busy tayo sa ating mga alaga po. Kasi sa pag-alaga ng mga sisiw, mga manok natin po. Kaya bago tayo mag-umpisa mga kaibigan, ay shout out muna tayo kay Anthony Espinilla Romblon. Itong kaibigan natin na si James B. Leong, GBL Leong Game Farm, South Cotabato. At saka itong kaibigan natin na si Ariel Cortez, itong si Mr. Wong Boy Angas ng Bohol. Manny Bisaya sir, good morning po. Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Ito nag-vlog tayo ngayon mga kaibigan kasi may nagtanong sa atin about paano ba daw talaga palabasin ang itong talagang palong may galit mga kaibigan, yung tinatawag nilang yung relentless na palo talaga. Kasi marami naman tayong nadungo na pakinggan dyan mga kaibigan, social media, sa mga kaibigan natin na yung manok daw natin ay talagang kailangan talagang ibitaw natin sa isang week, 2 bisis, 3 bisis. Pero mga kaibigan, talagang sabihin ko sa inyo po, kung maniwala kayo sa hindi, ang manok natin mga kaibigan, sa akin lang po, kung gusto nyo talagang nakakaiba na palo mga kaibigan, huwag nyo palaging ibitaw po. Katulad niyang pagdating ng 8 months, 9 months, dun nyo ibitaw mga kaibigan ang manok nyo po. Isang bisis lang. Tapos pabayaan nyo na sa cord mga kaibigan hanggat maglugo ng isang manok. Pabayaan nyo siyang medyo kumintab na yung mga balahibo, maging presko, saka nyo ibitaw mga kaibigan. Kasi ang manok mga kaibigan, sa pagkakalam ko po, lalo na yung kaibigan ko na medyo matanda na dun sa Mindanao, talagang hindi bitaw ng manok mga kaibigan. Pero pag binitaw yung manok mga kaibigan, makikita mo talaga yung nakakaibang palo po, nakakamanghang palo mga kaibigan, yung tinatawag lang palong may galit po. Huwag nyo palagi ibitaw mga kaibigan, testing nyo lang po 3 weeks, huwag nyo ibitaw mga kaibigan. Tapos pag bitaw mo talaga makitaan mo po ng ibang palo ang isang manok po. Pero sa mga kasanayan natin, bitaw natin ang manok natin sa isang week mga kaibigan, 2 bisis, 3 bisis. Pero mga kaibigan, pag ang manok mo ay talagang hindi mo binitaw po, lalo na pag 3 weeks di ka magbitaw, 1 buwan, 2 buwan, naku, makitaan mo talaga mga kaibigan na ibang lakas ang manok po. Iba talaga pag makapahinga yung manok, walang stress. Pabayaan mo lang sa cord dyan, Carabao grass, ganun, pakain ka lang sakto sa tubig, tapos walang bitaw mga kaibigan. Bitaw ka, itesting mo po for 3 weeks. Tingnan nyo mga kaibigan, nako, mamangha kas palo po. Ibang-ibang palo mga kaibigan, yung tinatawag nilang palong may galit po. Totoo yan mga kaibigan. Kaya ito naman, depende lang naman yan sa atin. Pero kung gusto nyong mga kaibigan, kung gusto nyong i-try yung estilo na ganyan, i-try nyo po para makita nyo mga kaibigan na iba talaga yung manok na hindi ibitaw po. Iba ang lakas ng manok mga kaibigan. Totoo yan. Kaya tayo naman, nakasanayan natin na for 1 week bitaw natin ng 2 bisis, 3 bisis. Pero mga kaibigan, i-try nyo lang po. Huwag nyo ibitaw mga kaibigan for 3 weeks. Tapos pag bitaw nyo po, makikita mo mga kaibigan na kakaibang palo na isang manok po, lalo na sa stag mga kaibigan. Nako, huwag nyo palagi ibitaw po kasi ang nagturo sa akin dyan mga kaibigan, yung kaibigan kong matanda po. Kasi ang isang manok mga kaibigan, pag hindi talaga magasta yung lakas nila, hindi talaga magasta or hindi palaging ibitaw, parang malikom yung lakas ng isang manok po. Totoo yan mga kaibigan. Yan lang po ang ating may share. Kung sino naman yung gustong try nyo po para nyo mga kaibigan, para maanuhan nyo talaga yung totoo ba yung sinasabi natin mga kaibigan. Ito naman sa atin po, hindi tayo nagtuturo. Ang sa atin ay kung ano lang yung mga ginagawa natin dito sa manukan mga kaibigan. Talaga ma-enjoy kayo po, totoo yan. Magandang umaga sa ating lahat po.